Hinikayat ni makabayan Senatorial Bet Ronel Arambulo ang mga taong baguhin ang kalagayan ng bansa sa pamamagitan ng hindi pagboto muli sa mga tradisyonal na politiko. Iginiit niya na para sa sarili ang intensyon ng mga politiko na nagmula sa mga political dynasty at hindi na dapat sila ipanalo para maiwasan ang 30 taon ng paghihirap. Ayon sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, 24 na political dynasties ang tumatakbo sa paparating na eleksyon. Ito'y bagay na pinagbabawal sa Article 2 Section 26 ng 1987 Philippine Constitution. Sabi natin sa ating mga kababayan, ang tunay na panalo, hindi porke ang binoto mo ay nanalo, ibig sabihin nanalo ka na. Kung ikaw naman ay nanakawan lamang o ikaw ay pahihirapan lamang, mas masawal ko pa sa natalo. Ayon kay Arambulo, dapat po upuin sa gobyerno ang mga kandidato ng koalisyong makabayan dahil sila ay nagmula sa mga batayang sektor ng lipunan at ang nakakaalam ng tunay na sitwasyon ng Pilipino. Isa pa sa mga binibigyang diin ni Arambulo ay ang pagtugon sa problema ng West Philippine Sea. Mahalaga din yung pagtatanggol sa ating pambansa soberanya, paglaban natin pambansa soberanya, lalo yung issue ngayon sa West Philippine Sea, no? Marami sa ating mga isda ang talagang nalisan ng karapatan para pakinabangan yung likasyaman niya sa West Philippine Sea, particular to sa 200 nautical miles exclusive economic zone. Nasa 600,000 ang mga isda na apektuhan dito nila sa Cagayan, Bulacan, Cagayan, Mindoro, Zambales, Batangas at iba pa. Sa Palawan, yan. Dagdag pa niya, ang problema ng mangingisda ay hindi hiwalay sa problema ng mamamayan. Isang forma ang eleksyon para magkaroon ng pagbabago. Ilan sa mga nabanggit na suliranin ay ang reklamasyon ng lupa na anay nakasisira ng kalikasan at ang monopolyong kontrol sa tubig ng mga dayuhan at lokal na negosyante. Sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, ipinanawagan ng makabayan senatoriable sa mga botanteng pumili ng kandidatong sisiguraduhin ang maayos na pagpapatuloy ng legal na proseso. Kaya panawagan natin sa ating mga kababayan para mapanagot at natiyak na mapanagot si Sara Duterte sa kanyang kasalanan sa mamamayan. Patiyakin natin na ang mauupo ngayon ay nagmula doon sa makabayang koalisyon na tiyak na titindig para matuloy yung impeachment case kay Sara Duterte. Kamakailan, inilabas ni Senate President Chis Escudero ang mungkahing schedule ng impeachment trial ni Duterte na magsisimula sa Hulyo, 2 buwan matapos ang eleksyon. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang koalisyong makabayan sa kanilang pagbabahay-bahay na pangangampanya sa iba't ibang lugar ng bansa. Para sa BJ 101, Isabel Tagle nagbabalita.